Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay si Abby at ngayon ay pag-uusapan natin ang iba't ibang uri at antas ng komunikasyon. Alam mo ba na araw-araw tayo nakikipagkomunikasyon mula sa pakikipag-usap sa ating mga kaibigan, pag-chat sa social media, at formal na pag-uulat sa klase. At lahat ng iyon ay gumagamit ng iba't ibang uri at antas ng komunikasyon. At ngayon, sa vlog na ito ay ating tatalakayin ang iba't ibang uri at antas ng komunikasyon. Kaya't simulan na natin at ihanda ang inyong mga tenga upang makinig. Ang intrapersonal ay komunikasyon ng tao sa kanyang sarili tulad ng pag-iisip, pagninilay, at pag-unawa sa sariling damdamin. Ang interpersonal ay komunikasyon na naganap sa pamagitan ng dalawa o higit pang tao upang mapalitan ng ideya, damdamin o impormasyon. Ang panggrupo ay komunikasyon sa pagitan ng ilang tao para magpalitan ng ideya at magtulungan. What if gagamitin natin yung antas at uri ng komunikasyon sa pang-araw-araw na ginagawa sa buhay? Maaari din natin na gamitin yun para sa pang-araw-araw na trabaho or sa pag-usap sa kasa. Ako, agree ako dun sa Ang pangmasa ay komunikasyon na para sa maraming tao gamit ang media tulad ng radyo, TV o social media. Ngayong araw, ikatlo ng Marso 2026. Patuloy ang pagmonitor ng gobyerno sa tensyon sa gitnang silangan at nagsasagawa ng hakbang para sa seguridad ng ating mga OFW doon. Ang iconics ay mga larawan o simbolo na madaling maunawaan ng tao kahit walang salita. Halimbawa, simbolo ng CR. Merong larawan ng pangbabae at meron ding larawan ng panglalaki. Ang vocalex ay ang paggamit ng boses, tono, lakas at bilis sa pagpapahayag ng mensahe. Ito! Hindi ito yung binigay ko sa'yo. Bukas na yung representasyon, pero ito yung binigay mo sa akin. Hindi ito yung binigay ko sa'yo. Kaumanin, hindi ko kasi alam. Ito lang kasi yung lumabas sa pananaliksik ko kahapon. Sinabihan na kita kahapon yung isa yung binigay ko sa'yo, hindi ito. Sige, gagawa na lang ako ng paraan para mabigyan ito ng... Dapat lang. Dapat bilisan mo dahil bukas na yung representasyon yan. Bukas na. Bilisan mo, bilisan mo. Kaumanin. Ang pandama ay komunikasyon sa pamamagitan ng paggamit ng katawan o haplos upang ipakita ang damdamin. Ang olfactorex ay ang aspeto ng komunikasyon na nauukol sa pang-amoy. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng mga amoy upang magpahayag ng mensahe o makaapekto sa damdamin at reaksyon. Ang komunikasyon ay nagsisilbing tulay ng pagkakaunawaan. Nagsisimula ito sa sarili, sa ating mga iniisip at nararamdaman. Mula rito, natuto tayong ipahayag ang ating saloobin. Kapag tayo naman ay nakikipag-usap sa iba, nabubuo ang interpersonal na komunikasyon. Sa maliliit na grupo,
mas napapalinaw ang balita ng ideya. At sa mas malaking pangkat, nagiging mas malawak ang ating boses. Sa bawat sitwasyon, mahalaga ang tamang antas ng pakikipag-usap. Gayon din ang tamang uri ng komunikasyon na ating ginagamit. Dahil ang bawat salita ay may dalang kahulugan. At ang bawat pakikinig ay nagpapalalim ng pag-unawa. Kapag may malinaw na komunikasyon, nabubuo ang pagkakaisa. Dahil sa huli, ang komunikasyon ang susi sa tunay na koneksyon sa bawat isa.